para pong ano, nagrarally lang sa EDSA, para pong nagrarally lang sa Mendiola. Yung makibaka, wag matakot. Oh, bakit ho, mga kababayan? Puros ho pagpapabagsak sa Pangulong Bongbong Marcos ang kanilang topic. Hmm? Ano sabi diyan sa balita na yan ng GMA Newsline? Sabi dito, Duterte accuses Marcos of veering towards dictatorship. Hindi daw bababa ang ating Pangulo sa 2028 pagkatapos ng kanyang termino, mga kababayan. Yun na naman niya, sabi ni Shiro Kanzaki, dictatorship na naman. Oh, gamit na gamit ng mga Duterte yan. Kasi kung makikita nyo at mapapansin nyo, yung ginagawa ho nilang style, mga kababayan, pajulit-julit lang po yan. Ano? Pajulit-julit lang po yan. Nung mga nakaraan, di ba? Nung mga nakaraan ho, mga bossing, ano yung inulit nila? Hair follicle test na naman daw po sa pangunguna ni Vic Rodriguez. Hair follicle test, hair follicle test. Ayun. Sinoplak ni Espiritu. Ano? Etong si Rodriguez ay yung tipo bang kapag ka nasa mga Marcos, yung panahon na nasa Marcos siya, negatibo daw ang ating Pangulo. Hindi na kailangan ng mga drug test dahil nagpa-drug test na daw. Nung nalipat sa Duterte camp, hair follicle test naman daw. Hindi mo maintindihan. Ano po? Biruin mo, mga kababayan. Ano po? Nagsagawa kayo nung mga pangangampanya o nung mga rally para ipakilala yung kanilang mga senadores, tapos po, uubusin nila yung oras nila. No? Sa ano po? Sa pagbanat kay Pangulong Bongbong Marcos. Uubusin nila yung oras nila na puro po pagsasabi may bangag tayong Pangulo. Kaya po, yung sambayan ng Pilipino, napagod na din ho eh. No? Ano ba yan? Puro ganyan na lang ba ang aming maririnig sa inyo? No? Imbis na yung bawat isang plataforma ang mapapakinggan namin sa inyo, wala. Ang naririnig namin sa inyo, bangag si Marcos, diktador si Marcos, pajulit-julit. Di ba? Huwag kayong magtaka, mga kababayan. Dahil malamang po, isa sa mga uulitin nila, mga bossing, hindi nagbabayad ng tax si Marcos. Kasi alam na natin. Ano po? Alam na natin yung pasikot-sikot nila. Basahin natin do. Former President Rodrigo Duterte up his criticism of President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. on Saturday, claiming that his successor might not cede power when his term ends in 2028. Marcos might impose martial law. Ito na naman ang dating Pangulong Duterte. Ano? Meron na namang nalalaman na marshmallow. Marcos might impose marshmallow. No, malambot ba yan? Masarap yan kapag iniihaw dating Pangulo. No? Yung itatapat mo sa apoy, tapos medyo sunog-sunog. Ay, naku, ang sarap niyan, dating Pangulo. Marshmallow na naman daw po. Marcos might impose martial law like his late father, former President Ferdinand Marcos Sr., no? To guarantee a no election situation and extend his stay in Malacanang. Duterte said an indignation rally in Mandaue City, Cebu. Yung pong bungal-bungal po yung mga umaten doon sa kanilang rally. Yun po yun, mga kababayan. Ang gulo din nila, no? Meron silang mga sinasabi, ang papalit daw kay Pangulong Bongbong Marcos, si House Speaker Martin Romualdez. Ngayon naman, eto naman po, marshmallow naman daw ho, mga kababayan. Hindi mo na malaman kung ano talaga yung gagawin nila. Ano?
Basta kung ano, yung paniwalaan ng mga DDS, kung ano o kung saan nila mauuto yung mga DDS, ay dun tayo. Di ba? Dun tayo. Kasi ang plano lang naman natin ay makuha yung posisyon sa pagka-presidente kay Bongbong Marcos. Kahit anong ano pa yan, kahit anong reason pa yan, kahit anong dahilan pa yan. Di ba, Ron Abenales? Shout out sa'yo. Si Mr. Marcos, aba, iba yung ano? O si sabi ni dahil sabi niya si Mr. Marcos o hindi naman din pala sila marunong tumawag ng posisyon ng ating presidente. O di gano'n na lang din tayo. Wag nang dating pangulo, wag dating pangulo. Total naman ganyan din naman po sila kabastos, no? O, tawagin natin. Sabi po to ni Duterte, no? Si Mr. Marcos, sabi po ni Mr. Duterte, no? Wag nang dating pangulo, hindi naman sila gumagalang eh. Si Mr. Marcos is veering toward a dictatorship. Ulit, no? Pusta ko sa inyo, dili manaog pagkayuman ang inyong termino. Hindi ko po naintindihan yun. Dito po tayo sa English, mga kababayan. Hindi. Basahin pa muna natin para doon sa mga Bisaya na nanonood po sa atin na sumusuporta sa Pangulo. Pareha na sa iyang tatay, no? Magkagubot na pud te because sa iyang buhaton mag-declare na pud ng martial law parehas ng iyang papa. Yun daw. Mr. Marcos is veering toward a dictatorship. I bet he will not step down after his term. It will be just like his father's time. They will impose martial law just like the father, and the country will fall into chaos. Election cannot take place in the event of martial law. Paulit-ulit kayo, dating Pangulong Duterte. Ano? Susunod naman yan, hindi nagbabayad ng tax si Bongbong Marcos. Susunod naman yan, may kabit si Bongbong Marcos. Ganyan lang po sila umiikot. Di ba, Mabel Quinjo? Mga bastos naman talaga sila. Ginagaya lang kay Duterte. Bakit Mr. Duterte? Dapat, sabi ni Dugong, Digong, sabi ni Jewin, okay na yun. Duterte na lang. Tuloy natin. The elder Marcos declared martial law in September 1972 and remained in office until the EDSA People Power Revolution forced him and his family to leave the country in February 1986. Alam niyo ho, hindi ko naman nakikitang mangyayari ho yun, mga bossing. At kung mangyari man po yung martial law na yon, baka po maraming mamamayang Pilipino ang matuwa pa. Baka po maraming mamamayang Pilipino ang magsabi, buti na lang ginawa na ng ating Pangulo. Bakit to? Kasi ang mga Duterte napakagugulo na. Kasi ang mga DDS walang ibang ginawa kundi mag-fake news. Baka sabihin pa ng mga kababayan natin, salamat Pangulo. Kasi nagkamay na bakal ka na. At yung mga nagpe-fake news at yung mga nanggugulo lang sa ating gobyerno ay dapat managot. Magulat sila, matarantaho sila, mga kababayan. Naging masaya pa ang mamamayang Pilipino. Kasi totoo mga bossing, ang gulo na ng bansa natin. Ang gulo ng bansa natin. Bakit to? Kasi may mga Duterte, may mga DDS. Nakikita nyo naman po kung saan nanggagaling ang kaguluhan. Di ba? Yung mga pagbibintang nila na drogista, bumabatak ang ating Pangulo. Panggugulo na lang po yan sa ating bayan. Imbis ang ating Pangulo ay nakakapokus, para umangat ang ating bansa, hindi. Dinidistract ho nila, mga kababayan. Para sa ganon, sabihin ng mamamayang Pilipino, tignan nyo, binoto nyo kasi si Bongbong Marcos, hindi pala kayang patakbuhin yung bansa. Yung mga strategy nila na panggugulo, mga kababayan, nakakalungkot. Imbis na tayo po, mamamayang Pilipino, sama-sama po tayo doon sa advokasya, doon po sa trabaho ng Pangulo na mapaangat ulit ang ating bansa, hindi, eto sila. Hadlang sila.
sa pagpapaangat po ng ating bansa, mga kababayan. Kaya, sa susunod na eleksyon, dapat yung mga kampi dito, mga bossing, wag iboto. Ano po, sabi nga po ni Commodore J. Tariela, wag iboto yung mga pro-China. No? Yung mga hindi kampi sa Pilipinas, wag iboto. O, yun po.